current affairs, panig sa katotohanan, panig sa bayan. Bangon na, dungan natong sugato ng adlaw Miyerkules, ubusa ka, Mayong Buntag, Mindanao! Rise and shine sa atong mga kapamilya. Bangon na mga kapamilya. It's a lovely Wednesday morning. Medyo ninggawa sa si Haring Adlaw sa mga kapamilya. Bangon na aron dili malit sa trabaho o eskwela. Yes, good morning, siyempre, good morning sa Vlog o good morning sa mga kapamilyang nagtanaw din sa Mayong Buntag, Mindanao. Siyempre, sugdan nato ang buntag sa adlaw Miyerkules, ubusa ka good news kay ubay-ubay sa atong mga kapamilya nato ang nag-turnover o gamit din sa ABS-CBN Davao. Sama na lang ni Nathaniel Pandazo din. Nakakita siya og cheque nga nagkantidad og 63,000 pesos kagahapon. Ipamatudan lang ni Nathaniel kung unsa kat ang tinuod nga batasan sa mga Dabawenyo. Yes, ang mga Dabawenyo gyud kay mga honest kayo. Busa sa atong mga kapamilya nga kung doon namin makitang mga gamit pud no nga dili inyo pwede niyo i-turn over dinhi sa ABS-CBN na, and especially karong kadayawan nen daghan gyud kayo atong mga kapamilya magbitbit og mga siguro mga kwarta so dapat igmat-igmat ang mga kapamilya. And this weekend kadayawan festival na gyud mga kapamilya. Busa ginawag namo tanan nga mututok pod sa ABS-CBN para sa live coverage sa indak-indak sa kadalanan ug pati na ang Floral Float Parade ug duna poy events ang ABS-CBN sama sa Salamat Kapamilya. That's gonna be this Friday, and on Saturday ang Kapamilya Caravan, and Sunday again ang Salamat Kapamilya. Okay, og syempre karong Biyernes sa dunay Davao River Fest diha sa Chongco Football. Diha magsugod sa Chongco Football Field, I think. And ang ABS-CBN, ang Mayong Buntag Mindanao, I think magayong tag live coverage diha sa para sa Davao River Festival. So daghan gid kayong activities karong Kadayawan Festival, pero ang pangutana nel, kumusta ba ang seguridad sa Davao City this 28 Kadayawan? So, speaking of security, mao na to bawal na gyud ang mga backpacks, mga katong mga paper bags, o kung may makit-an ana the day before or the night before, the indak-indak sa kadalanan i-kumpiskahon gyud sa atong kapulisan, o kung dili man arestohon kung isa tong dili mo surrender sa iyang bag. O syempre kung i-surrender nila ang bag, maklaiman hinoon nila kini sa San Pedro Police Station after. O syempre aside ana do na say gibawal na sab ang pagparking sa mga sakyanan sa ruta nga agianan para sa indak-indak sa kadalanan ug sa pamulak sa Kadayawan, o para kana nga malikayan sa tong mga hulga sa terorismo, labi na dito sa Cotabato City nga gigamit is car bomb. Yes, that's right. And may tungod ni Ninel, makauban po na to this morning. Yes, ug syempre makauban na to this morning ang Secretary of Interior and Local Government na si Mar Rojas. Aron hisgutan unsa kahugot ang seguridad dinhi sa Davao City ug ang gingong terorismo dinhi sa Mindanao, labi na nga gitay-og ta sa sunod-sunod na pagpamomba sa lain-laing bahin sa Mindanao. Ug ani nakauban si Alan Abais para sa banat kauban nato Secretary Mar Rojas. Good morning sa inyo ha. Banat sa komentaryo! MBM. Okay, may buntag Mindanao, may buntag na Hernel. Ating kasama ngayon si Secretary Maruhas at ito ay isang indikasyon na makikita natin na dito sa Davao City ay medyo kampante na tayo dahil na-address na ito mga threats sa ating syudad, no? Kay naatay Kadayawan Festival, manamungutana ta kay Secretary Mara Rojas karon ug unsa gyud mga katuyuan niya diri sa Davao City. Secretary Mara, live tayo dun sa banat, no, sa MBM. Mari mo bang sabihin natin sa ngayon sa ating mga taga-subaybay sa MBM din nato? Kung ano yung sadya natin sa Davao City, kampante ba ang taga-syudad sa Davao at ano yung mayambag natin para sa ating mga community?
Wala, mayong buntag, no? Sa mayong buntag Davao, sa kay Hernel, tsaka kay Claudette, sa inyong mga tagsubaybay. Of course, nandito tayo sa studio with Alan. Nandito tayo para siguraduhin yung mga preparasyon sa seguridad dito sa Kadayawan Fiesta na ito. At natutuwa naman ako na kukomperensya ko si Mayor Digong Duterte kahapon, kagabi, at tsaka si Assistant Regional Director na pinili, no, na nandito rin, na nakausap ko sila, si Director General Alan Purisima ng PNP ay darating ngayong umagang ito, at saka si Regional Director, nandun sila sa isang komperensya rin sa Manila, so darating din sila ngayong umaga para masiguro natin yung seguridad, no, yung katahimikan, yung kapayapaan ng Kadayawan Fiesta. At lahat ng mga taga Davao, lahat ng mga turista na darating dito ay makasiguro din sila na alerto ang gobyerno, ginagawa ang lahat. Tawag dito ay hardening, target hardening, no? Pinapahirap natin kung meron may masamang tangka dyan, may masamang plano, may masamang loob, ay hindi natin sila binibigyan ng madaling pangyayari na magawa. So, sasabihin natin na walang dapat ipangamba ang ating mga taga Davao. Well, dapat na alerto tayo. Malaking bagay, Alan, tulad nung nasabi ko, ay malaking bagay yung pagiging alert ng ating mga kababayan. Mas madaming mata na nag-o-observe, mas madaming mata na nakakakita ng mga stranghero, ng mga bag na walang may-ari, na iniwan lang, ng yung mga hindi pangkaraniwan, yung mga strange movements, strange actions, lahat ito dapat na maparating natin. At kung alerto ang mamamayan, nagiging mas madali para sa pulis, para sa mga otoridad na magawa nila yung trabaho. May policy dito sa Davao City. I know, hindi ito national policy dito lang sa Davao City, no? At ito yung sinasabi ng ating authorities na bawal magdala ng backpack. Ano sa palagay mo, makakatulong ba ito? Well, makakatulong ito. No? Makakatulong ito dahil kung meron mang backpack ay iilan na lang. Kasi iwasan na lang natin, ano? 99.9999% ng mga mamamayan, law-abiding naman mabubuting tao. Ang gusto lang nila, katahimikan, kapayapaan, no? May 0.00001, may iilan lang dyan na gusto ng gulo, gusto na maghasik ng takot, ng terorismo. So kung halimbawa, ang buong komunidad walang backpack, tapos merong iisa-dalawa na may backpack, ay mas madali na hindi taga-Davao. O kaya, baka may ibang naiisip ito, no? Yung mga sasakyan natin, buksan natin ang mga bintana, gano'n, no? In short, ito yung halimbawa na yung buong komunidad nagsasama-sama, tulong-tulong, ambag-ambagan para sa seguridad ng kabuuan. Diba? Maprogresibo na yung Davao di ba? Madami ng trabaho dito, lumalaki ang Davao, madaming turista, lahat ng hotel punong-puno. Pero kung hindi natin proteksyonan itong seguridad ng Davao, di ba? Matanong ko lang kay Secretary, based on percentage, gaano ba ka-safety ang Davao City from the scale of 1 up to 10? Well, Alan, mahirap observation. Mahirap magbigay ng percentage, no? Merong mga masasamang loob, hindi ko i-deny yan. Talagang meron naman talaga, no? Merong mga rogue Muslim elements na iba ang kanilang kagustuhan, gusto ang gulo, no? Gusto tuloy ang laban, no? Merong NPA, merong maaari may mga masasamang loob diyan, kahit mga politiko na gusto pahiyain ang gobyerno o gusto ayaw yung Amerikano, so huwag tayong magkumpiyansa. Huwag tayong magkumpiyansa. Hindi natin masabi yan kasi isa lang na masamang loob na nakalusot. Kahit milyon tayo na nagbabantay, damay lahat. So, lahat tayo tulong-tulong. Anyway, magparenta din sa DXAB, no? Muna ito ang tagan-pagdagar. Ito pasalamatan po ng presensya ni Secretary Maruhas sa iyahang manggol nga pagpagkita din sa Davao. Makita nato nga sa ako lang, murag kampantita nga ma-enjoy nato nga to ang Kadayawan Festival. Gumikan kay himuan nilang maayog pamagi aron nga mas safety ang ato ang mga taga-syudad. Salamat kay Hernel. Ato pa rin ang mga interviews din sa DXAB uban si Paul Palacio. Okay, salamat Alan Abais. At syempre kauban niya si Secretary of Interior and Local Government na si Secretary Mar Rojas
syempre at least kampante ta karon no dinhi sa umaabot nga mga Kadayawan. highlights sa Kadayawan nga ug syempre kampante sad si Secretary Rojas sa pagdumala ni Mayor Rodrigo Duterte. And syempre i-congratulate sa nato si Secretary Rojas tungod kay kagahapon nakadawat siya og commendations gikan kang President Benigno Aquino III atol kana sa 112 police service anniversary kung asa iyang gi-highlight tong mga achievements sa DILG ug sa PNP. O syempre si Rojas daw is dili nag-complain og nagapangita og solusyon sa mga problema. Ayan. O busa sa atong mga kapamilya, pwede gyud kaayo mo maglaag-laag this Kadayawan. And mga kapamilya, i-like po ninyo ang fan page sa live coverage sa Kadayawan Festival, Kadayawan Space Davao 2013 ABS-CBN special live coverage. And sa mga kapamilya ninyo na nasa abroad, pwede sila mag-watch online over www.choosefills.com. And speaking of Kadayawan, Nel, syempre pag Kadayawan naganid kayong mga prutas, mga tatak dabawen yung mga prutas. Unsa-unsa ba ning mga prutas nga tatak dabawen yung gyud unsa bang health benefits nga makuha nato from this? Sayra nato. Kada Agosto ginasaulog sa dakbayan sa Davao ang Kadayawan Festival sa mga lumad nga Davaoenyo kung sa Bisaya pa nga pinulungan, pista sa kalipay. Ang selebrasyon gihimo isip pasalamat sa Ginoo sa abundang harvest. Dugay ng ilado ang Davao City, isip fruit basket of the Philippines tungod sa kalapad ni ini sa area sa agricultural nga moabot sa 2,444 square kilometers. Abunda kini sa mga citrus fruits ug bida dinhi ang pomelo. O mas nailah natong buongon nga rich in vitamin C nga pangpaboost sa atong immune system ug makatabang sab kini sa pag-prevent sa urinary tract infection kun UTI, anemia, sipon ug flu ug uban pang mga sakit. Siyempre, kinsa pud ba ang wala kaila sa queenable fruits? Ang mangustin nga abunda sa antioxidant nga xanthone nga gituuhang makatabang sa pag-prevent sa sakit nga cancer, diabetes, heart diseases, inflammation ug eye problems. Gituuhan sab nga naa kini anti-aging ug antibacterial properties. Siyempre, kung muingon ka og Davao City, dili makompleto ang listahan kung wala ang king of all fruits, kana ang garbo sa Davao City, ang durian. Makita man kini sa ubang parte sa kalibutan, apan dinhi sa Davao City, matilawan ang pinakalami ang variety. Daghan sab kini og health benefits sama sa pag-increase sa immunity tungod sa vitamin C. Makatabang sab kini sa pag-improve sa bone health and sleep quality tungod kay abunda kini sa potassium ug tryptophan. Dagang ma-offer ang Davao City sa mga lamian ug healthy fruits. Nagpailala nga nagpabilin ang dekalidad nga produktong Davaoenyo.